ang mga dioses at ang mga dioses, at walang paralumang ng mga tao. Magsisiyang na, unang-una, ang Diyos sa Diyos at pagkaraan ay mga limpas at ang mga yades at ang mga ondinas na nangangasayaw at nagsasabog ng mga bulaklak na sinasaliwan ng tugtugin na lira ni Apollo at ni Hera at ang mga pluta ni Jupiter. Pagkaraan ng sayaw, ang lahat ay lalagay sa magkabilang panig na tanghali. Natupad ko na ang iyong mga inuutos, makapangyarihang Ama. Si Neptuno at ang kanyang pulutong ay hindi makakaparito, sapagkat dahil sa kapusukan ngayon ng mga tao, ay natatakot siyang baka mawala sa kanyang kaharian ng mga dagat. Hindi pa natatapos ni Volcano ang mga lintik na pinagbilin mo upang sandatahan ng buong Olimpio. At ang mga ito ay kanyang tinapos. Tungkol naman kay Pluton, Sukat na! Hindi ko naman sila kinakailangan. Hebe at ikaw, Ganymedes, pamahagi ninyo ang nektar upang mainom ng walang kamatayan. Ka, hindi ba namamalas na ang makapangyarihang Jupiter ay nagsasalita? At ano, nagalit ba ang mga tumal sa Titanes? Ang mga Diyoses ay umiinom ng nektar. Sa makatuwid, ang kahit sino ay mapagpapahayag ng kanilang kaligayahan sa kaparaan ng kanilang maliligayahan. Ngunit nakikita kong ang nag-aaral sa akin ay siyang nakapuot sa iyo. At ang gano'y tinatahilan mo? Tanggol kita si Leno upang wag nilang masabing ang iyong mga tinuturuan ay nakakamuhi. Pero... Isa pa. Nagkaroon ng isang panahon, mga dakilang Diyoses na ang mga mapalalong anak ng lupa ay nagtatapang akit sa Olimpo. Ako'y may isang mapalalong tambul ng madaling isang lira at isang koronong laurel na pinag-inam ang pagkakayahan. Ang pinagkakabungan ng atang huli ay yari sa isang huli ng metal na si Volcano lamang ang makakaalam at halagang higit sa ginto at pilak. Ang lira na gaya ng kay Apollo ay yari sa ginto at Jupiter, ipahintulot mo ako ang maunang magsalita. Yaman lamang ako ang iyong asawa at ina ng mga Diyoses na lalo makapangyarihan. Higit sa akin, wala lang makapagbibigay sa iyo ng isang tagalupang higit ang kaganapan. Sino ang nakatulong higit kanino man upang ang mabangong kamanya sa Arabia ay sunugin sa harapan ng ating mga larawan na walang panghihinayang? Sino ang gaya na nakapagsaysay at nakapagsiwalat ng mga kabilabilalas na paghahamon gamit ang magagandang tula? Siya ay nararapat bigyan ng gantimpala sapagkat naniniwala ako at ang buong Olimpo higit. pagpatawad mo kapatid ko at asawa na makapangyarihang sa Hobe. Kung hindi ako makasang-ayon sa kagalang-galang mong pasyal, at ikaw Jupiter, na walang nakakakita sa iyo, kundi ang mga walang kamatayan lamang, makahiligan mo sana ang aking pananahimik.
Alalahanin mo na ang liral na Virgilio ay siyang isinalim sa awit na niya tungkol sa tagumpay at siyang parang naging bulong ng mga inaing ng pag-ibig na sawi. Ang kanyang katitigatig na kaluluwa, siya ang pumuri sa pagkaawa na sumasakatawan ng anak ni Anchises. Ang kanyang pakikitigma ay hindi nahuhuli sa ganda doon sa mga naganap sa paanan ng muog ng Troya. Si Aeneas ay lalong dakila at mawain kaysa sa magagaliting sa Achilles. Sa wakas, palagay ko ay lalong higit si Virgilio kaysa makatang Chio. Hindi ba totoong siya ang tumugon sa lahat ng mga katangiang ibiniyaya ng iyong mahal na isipan? Ano? Ano't isang makatang Romana ang mapipili sa halip na isang Griego? Si Virgilio na isang humuhuwat ay hihigit pa ba kaysa kay Homero? Tanging sa puso at mga simbuyan ng damdamin, kailanman hindi nagmumuni. O napakagandang Juno, na panibugbuin at mapaghiganti. Sa kapila ng mabuti mong pagkulita, na lagi nakakaalala sa mansanas na ginto, na walang matuwid na ikinain sa iyong masangkaya at hindi matapos-tapos purihin na gandahan. Ikinamumuhi kong mamalas na nalimutan mo na ang magaspang na pagpapalagay sa atin ng kinakatigan ni Homero. Datapwat kong sagana iyon, si Homero ay makatuwiran at makatuhanan. Maging gayon nga sana, at pinabati kita dahil dyan. Datapwat kung sa akda ng atin, ang mga Diyoses ng Olimpo ang siyang dapat magsalita. Oo, siya nga nagsabing pinupuri mo si Virgilio, sapagkat naging mabuti ang pagpapalagay niya sa inyo. Ako kaya ay pinagtanggol ni Julius si Homero, ay sapagkat ito ang mga awit ng mga pagiganti, na kayo ay naglalambingan at nagpapalitan ng mabuti ang pagpapalagay. Ngunit ikaw, Jupiter, bakit hindi ka makialam sa gantong pagtatalo? At naririyan ka parang isang hangal na nakikinig ng ganyang pagtatalakan sa ganitong pagdiriwang sa Olimpo. Purihin nawa si Juno, na kailanman hindi nang lalait, sapagkat ako'y tinatawag lamang niyang pangit at pilantod. Ipinakikiusap ko sa iyong pakinggan mo ako, makapangyariang anak ni Saturno, na gumigimbal sa buong Olimpo pag ikinunot ang iyong noong kakilakilabot, at kayo'y mahihinawit kagalang-galang ng mga Diyoses na nangungulot na mamahala sa mga tao. Huwag ninyong mamasamain ang aking mga salita na sa tuwi-tuwina'y ipinailalim sa kalooban na nagbigay kung sakaling ang aking mga katuwiran ay walang halaga sa inyong mga mata, ay mabutihin ninyong salungatin at timbangin ang katarungan. Mayroon sa matandang Hesperia na nasa kabila pa ng mga kabundukan ng Prineos na isang lalaki ang kanyang kabantugan ay naglalagos sa hipakawit na namamagitan sa mundo ng mga taong may kamatayan at ng Olimpio, mabilis katulad ng isang kidlat. Nang una, siya'y di kilala at nasa karimlan, ngunit naging laruan ng inggit at ng lalong imbing ng mga simbuyo ng kalooban. Lubayag sa kasawiang palad na siyang malungkot na hanggahan ng mga dakilang talino. Hindi may hambing sa ibang bagay, tila bagang hinango lang daigdig sa tartaro ang lahat ng katiisan at mga pahirap upang ibunto sa taong itong sawing palad. Ngunit sa kabila ng gayon, karaming pagtitiis at kawalang matuwid ay hindi iniibig na ibalik sa kanyang kapwa-tao ang buong sakit na sa kanila'y natanggap, kundi dahil na rin sa kanyang pagkamaawain at higit na kalakhan upang magiganti, ay sinikap niyang maiwasto at matruan sila ng mabuting kaasaran sa pagluwal ng liwanag ng kanyang kamatayang akda na pinamagatang Don Quixote. Ang itinutukoy ko ay si Don Cervantes. Ang itinutukoy ko ay si Cervantes, iyang anak ng Espanya, na sa panahong darating, siya niyang maipagmamalaki at ngayon ay namamatay sa gitna ng kasindak-sindak na karalitaan. Ang Quixote, ang kanyang kahangang-hangang ana, ay siyang pamilantik na nagpaparusa at nagwawasto ng mga kamalian nang hindi nagbubuo ng mga dugo, ngunit nakapag-uudyok sa pagtawa. Siyang nektar na kinatatagpuan ng mabisang katangian ng mapait na gamot. Siyang kamay na umalalo at umaakay ng buong tigas sa mga kayayatan ng tao. Kung ang itatanong ninyo sa akin ay ano-ano ang mga salabit ng kanyang naiktaran, ay mangyari pakinggan ninyo ako sandali at iyong malalaman. Ang digdig noon ay parang nilulusog ng isang wari kabaliwan
na lalo pang malungkot at nakagimbal sa dahilang ikinakalat ng mga totoong walang panulat ng mga isipang nilagnat. Sa kanyang pagsilang, ang katotohanan ay muling naupo sa kanyang likmuan at ibinabala ang isang bagong panahon sa daigdig na noon ay nahilog sa kasamaan. Kung may tatanong ninyo sa akin ay ang kanyang mga kagandahan, bagamat nakikilala ko ay ipadadala ko kaya kay Apollo tanging hukom sa bagay na ito. At itatanong niyo sa kanya kung ang may akda ng Quixote ay nagsunog ng kamanyang sa kanyang walang kamatayang dambana. Katulad din ng maligayang pagtanggap kung gabing matahimik sa mga hinaing ni Philomena ang kanyang magiging kasiyahan mo sa pagtanggap ng aking katwiran, ama ko. Bisa't binasa namin siyang na magkakapatid na babae at ako sa mga halaman ng panaso ang aklat na sinabi ng paham na si Minerva. Ang kanyang hawig na masaya at ang kanyang tinig na kaaya-aya ay tumataginting sa aking pandinig na katulad ng kalilto ng bukal na dumadaloy sa mga pagpasok ng aking malilim na yuni. Ang isang abong anak ko ay natutong magtutol sa akin ng kanyang mga awit at mapag-akma ang mga tinig ng ako'y handugan ng isang alay na lalong maganda at mahalaga kaysa aking sasakyang nagniningning at sa di masupil ng mga kabayo ko. Ang kanyang Quixote ay siyang aklat na lalong kinagigiliwan ng mga paraluman, na samantalang masayang nagdudulot ng aliw sa mga malulungkot at nakakapis, ay nagtuturo naman sa mga mangmang at isa ring kasaysayang lalong tapat ng mga Hindi! Alang-alang sa aking sibat. Hindi! Kailanman, samantalang may isang patak ng dugong walang kamatayan sa aking ugat, si Cervantes ay hindi magtatagumpay. Paano ko mapapayagan na ang aklat nagpagulong sa lupa ng aking kalwalatian at tumuuyam sa aking mga nagawa, ay siya ngayon tatanghaling magtatagumpay? Jupiter, ikaw ay tinulungan ko ng daang panahon. Kaya dapat mong isaalang-alang ngayon ang aking mga katwiran. Magsiupo kayo, Minerva, Apollo, Marte at Bellona. Huwag niyo ang pag-alamin ang pagkalangit kong kapuotan. Natapusin ko ang pagtatalo. Ang katarungan ang siyang titimbang sa mga aklat sa kanyang matuwid na hindi takilig kanino man. At ang anumang sabihin niya ay susundin sa daigdigan samantalang ako'y susunod sa kanya hindi mababaling pasya. Mga Diyoses at Diyosas, manalig ang katarungan silang dalaway magsimbigat, tatas. Nagyubad nga kayo ng ulo at bigay natin kay Homero ang tambuli, kay Virilio ang pagyapit at kay Cervantes ang korona. Samantala ang pantugan ay masisiwalan sa buong daigdig ng pasya, ng kapalaran at ang pang-aawit na si Apollo ay magpatili ng isang himno sa bagong bituin na mula ngayon ay nagpapamalas na ng kanyang ningning sa langit ng mga tagumpay at nagkakaroon ng isang digmuan sa templo ng pagkawalang kamatayan. Mr. Udo. Ang hirap ito.
Hoy, Gisal, umayos ka. Okay na to, ah. Okay na to. Dali, flute na. Okay, sige. 1, 2, 3, go. Two, three, go.